Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Muli, tulad ng pangako ko po sa inyo, pupuntahan po natin si Konsehal Mercy Albaran upang higit na magbigay sa atin ng dagdag paliwanag tungkol po dito sa paglilipat ng mga taga-palengke. Ano po? At pakinggan po natin yung pakikipag-ugnayan natin sa kanya, ang kanyang mga komento, ang kanyang mga saloobin, ang kanyang payo. Pakinggan po natin. Pero bago yan, paki-like, follow, and share. Ito pong ating Marraro at your service. At ito po ang ating special report. Kayo po ay nagpahinga pansamantala sa politika. Ano po? At ito ngayon ay medyo kayo ay natawagan ng pansin doon sa isang post na sana naman sabi kung gusto na si Konsehala Mercy Albaran na akala namin kami ipagtatanggol. Ayan. Ay, sige, bigyan niyo muna ng komento yun. Grabe yun. Actually, hindi naman, yun nga, sinagot ko yun sa social media that tinatanong ko kung anong klaseng pagtatanggol ba ang kailangan nila sa akin. No? Kasi ako, sinagot ko na sabi ko before naman ako umalis, I ensure their protection, no, especially nga dyan sa palengke, sa gagawing palengke. I passed an ordinance. I can remember the number of that ordinance. Yung ordinance na yun actually is in preparation for building a new market. No, it's regarding the barangay public market. No, na that ordinance allows or authorize the barangays to build their own barangay market. No, yan ay para maiayos ang lahat ng mga talipapa. So yan, but again, legislator lang ako, no? So, mambabatas lang ako. I don't implement. So once we pass the ordinance, is the executive role na yung pagpapa-implement. And then before we end our term, no? Like my 9 years. Naipasa ko rin yung temporary market code, no? Na talagang yan ay pinilit kong maipasa kasi kung hindi makakapagpasa ng isang ordinansa, walang batas na masusunod tungkol doon sa temporary market. So kahit nga yung pagkolekta ng mga fees and charges, walang magagawa kung walang batas o walang policy. So talagang kinakailangan yun. Talagang kinakailangan yan. Kaya talagang pinilit natin na maipasa ang Ordinance 983. So in short, para bagang kung ikaw ay lilipat sa isang bahay, kung halimbawa ako uupa ng isang apartment, mayroong kondisyones yan. Yes. May pipirmahan akong kasunduan. Yes. Diba? Tama yes. po Agreement. ba yun? Yeah, Agreement. So nandun yung mga do's and don'ts, mga dapat mong gawin, paying, payment, mga gano'n. Yes. So lahat. Yes. Lahat nandun sa Ordinance 983. Doon sa 983. So yun ang pinaka binabanggit na protection ng mga vendors ng mga stall owners. So dito sa sinasabi sa section 27 na nababanggit nyo na yun ang pinaka ng section na yun, pero nakalagay dun sa section 27 kinakailangan muna na yung palengke bago lumipat ang mga vendors or yung mga stall holders kinakailangan satisfied din sila sa makikita ng mga structures. Ano po komento ninyo Hindi naman I don't want to use the word satisfied. But the batas actually is very detailed na nakalagay sa section 27 ng Ordinance 983 that the LGU must comply with welfare of the vendors. Like kailangan may ilaw, kailangan may tubig, kailangan yung drainage system nga natin maayos, at saka yung syempre yung security, yung health nila na hindi naman makokontaminate yung mga food na ititinda nila. They are actually not like talipapa, no? Sila ay will be monitored by health din kung nasa ayos ba, dumaan ba yung mga
yung mga karne na binebenta nila, dumaan ba yan sa mga quality control and everything, no? So yun pa rin, kagaya pa rin ng sa market, pero nga kasi without the code, without that temporary market code, walang mangyayaring ganun kasi wala kang susundang batas no? And then hindi ka rin makakasingil ng fees and charges na yung fees and charges naman ay nagagamit sa maintenance, no? So sabihin na natin year or maybe 1 year or 2 years silang mag-i-stay doon until such time na maipatayo na at matapos na yung bagong market. So kailangan talaga natin ng policy. Kahit naman saan kahit naman bahay natin, merong kondisyon ang mga magulang natin. No, ito pwede mong gawin, ito hindi mo pwedeng gawin. Pag ginawa mo yan, you will get penalized, no? Parang ganon. It's the same thing. Wala namang kaya talagang pinilit ko na maipasa ito dahil alam ko sa puso ko na this Ordinance 983 will protect them. Not only them, but of course, kasi yung mga mamimili natin, hindi naman natin sila pwedeng dyan lang sa isang tabi. But nagkataon din kasi na yung Section 27 ng Ordinance 983 is the same section dun sa Local Government Code. Na yun din naman ang sinasabi sa Local Government Code is the same Section 27 din. Nagkataon lang. Pero sinunod yan. At yan naman ay sinusunod ngayon, inaayos. So, alam ko lahat ng mga sinabi dito present doon sa ginagawa ngayon. So, yun. Paano dapat gawin, no? Para makita nila na talagang yung nakasaad sa batas ay yun ang makikita doon sa temporary public market. Yeah, din buksan mo yung ilaw kung may ilaw. Buksan mo yung tubig kung may tubig, 'di ba? Siyempre di mo na makikita buksan pero alam naman ng lahat, no, na ang daming vloggers, no? Nakikita naman nila ginagawa yung drainage system at hindi lang naman dyan pa nagtatapos. Siyempre kung talagang tatapusin mo ng tapos na tapos, yung tapos na tapos lahat ng sistema, pero it will continue kasi may dredging pa silang gagawin dyan sa Pandarukan para yung tubig dumiretso sa Pandarukan River when it comes to tag-ulan. Pero kasi based sa history, no, yung last na upong typhoon is one of a kind. No, na talagang sobrang lakas niya, sobrang dami ng tubig at tapos nagsama pa yung baha at saka yung high tide, no? So, So, yun naman ay mga one of a kind. Sabi nga nila every 10 years daw nangyayari. So, hindi ko alam kasi hindi ko siya na-observe, no? Hindi ko siya na-observe. So, ito ngayon sa na ngayon, no? So, yung agam-agam nila ay tinaparam mo, ano? Tinatanggal mo yung agam-agam nila sa paglipat. Yes. You make it sure na talaga yung lipad-lilipatan nila ngayon ay nandun lahat. Yes. It's the law na nagsasabi, hindi it's not the executive. Sabi ko naman hindi talagang nakausap ko naman si Mayor sabi ko, Mayor, ano ba ang balita, ano bang update, ano bang stand mo dito? Isa lang ang naging sagot sa akin ni Mayor, I will follow the law. Yes. Sabi niya, susundin ko yung batas. Kasi para sa akin, alam naman ng lahat dito, wala akong kinakatakutan no? Basta halimbawa, talagang ito yung sinabi ko sa kanila nung time na ginagawa namin itong ordinance. Sabi ko, pag hindi sinunod ng local government unit ang lahat ng nakasaad dito para dito as protection ninyo, sabi ko, ako ang mangunguna sa inyo. Okay. Pero kung ginawa naman ng local government unit, there is no reason for you to decline na lumipat. Diba? So, yun ang stand ko. Okay. So, dito sa, isa-isahin ko lang doon sa sectioning, doon sa section 5 ng sectioning, nakalagay dito, tingnan natin yung batas, na kayo mismo ang nag-ano nito Siyempre, binalangkas din nyo ito, section 5, which is, ang nakalagay sa section 5 ay, dapat magkaroon dito na yung sa sectionin, merong fresh pig section, merong chicken section, merong meat section, vegetable section, fruit section, grocery section, dried fish section,
eateries and cooked meal section, dry goods section, native product section, rice and grain section, plasticware and garter section, kudkuran, nyugan, gilingan section. So sa lahat ba na itong nabanggit itong 30 nito, ayun ang makikita doon sa loob mismo ng temporary public market. Yes, kasi lalo-lalo na doon sa mga legitimate talaga. Hindi para sa akin kasi yung legitimate, ibig sabihin nagbabayad ka ng permit, nakapwesto ka talaga doon sa pwesto mo, and you're doing your business in the certain, yung binigay sa yung pwesto. So lahat yan na nakasaad yan, for sure, ilalagay nila yan. Ililipat lang naman yung palengke. Wala naman silang tatanggalin. Diba? As long as you are legitimate. Legitimate, pinag-uusapan natin. Yung legitimate ang pinag-uusapan natin. Pag legit ka na vendor sa palengke, ililipat ka lang. Walang tatanggalin sa inyo. Pero kung hindi ka legitimate, problema nila yun. Okay, papasok tayo dyan sa legitimate na yan. So, if I am the one who owns this stall, stall owner ako, tapos meron pa akong isa. So, paano yun? Hindi ko alam. Legitimate naman yung lahat, binabayaran ko. Kung meron ako 5 pwesto. Hindi, kasi actually, base dun sa agreement, isa lang ang pwesto mo dapat. Paano ka nagkaroon ng 5 pwesto? O more than 1 pwesto? Diba? So, yung sumobra dun sa isa, ay illegal na yon, illegitimate na yon. Kasi kahit pa sabihin nagbabayad ka, para sa akin legal, nagbabayad ako hindi. Para sa akin, illegal pa rin yon. Kasi base sa agreement, base sa pinirmahan mo na ikaw ay magkakaroon ng pwesto, ay dapat isa lang ang pwesto. Dapat isa lang. Kaya nagkakagulo Kaya marami din problema. Hindi lang po local government ang may problema. May problema din po talaga ang ating mga Paano kung ako, mayaman ako, kaya kong bilhin ng 10, kalahati yung palengke. Bilhin mo, ako lang mabubuhay. That is not fair. No, we have to be fair with malaki ka man o maliit ka man. Basta kung ako ang maglalagay ng pwesto, tigis ang pwesto lang kayo para lahat na pagbibigyan, lahat mabubuhay, no? Pero kung gamitin mo na lang yung marami mong pera, magpatayo ka ng sarili mong building, no? Para pagtindahan. Pero doon sa hindi pa rin ako I don't agree with those vendors na talagang, I'm so sorry to say this, but I have to, kilala naman ako, I really speak my mind. Dapat maging fair lang tayo. So, doon sa nabanggit na yan, so di kailangan, kasi palubunutan ang mangyayari. So, ang nakalagay din dito is talagang draw lots, no? So, whether you like it or else, doon ka po pwesto. Yeah, talaga ganun. Hindi naman sila na rin nagsasabi, hindi naman din kalakihan. Di lahat maiikot ng tao yan, ng mga mamimili. Pero talaga importante yung sectioning para sa akin. Para halimbawa, kunyari, bumili akong isda, gusto kong magsigang, pupunta ako sa gulayan. Diba? Kung gusto kong gawing sweet and sour yung aking isda, punta naman ako sa grocery kasi kailangan kong bumili ng mga dilatang, mga pineapple, whatever. So, ganun lang talaga. Everything will be in place. Yeah. Lahat ay, alam mo, yung lahat kayo maiikutan. So, but anyway, at the end of the day naman yan, kanya-kanyang kaibigan at suki din yan no, diba? Kahit nandun ka sa sulok, kung ikaw ay suki na, pala kaibigan ka, mura yung tinda mo, kahit nandun ka sa pinakasulok, pupuntahan ka pa rin. Siyempre, kasi yun yung na-establish mo yung customer and relationship, diba? Maganda yun talaga. Yun naman talagang tinidevelop dyan Kung saan nagtitinda ka, kailangan mo i-develop yung connection mo doon sa customers, di ba? Tama. Good service. Yan, okay. So dito sa parking area naman sa section 21, paano po ito? Meron po, sa pagkakaalam ko, merong 3 lote na ni-list, no? Ni-list ang local government unit for 3 years, no? I can't remember who are the owners, no?
But it's their so alam ko meron na napirmahan na yung mga agreement, yung lease agreement and everything. And 'di ba ang kabila nun, Gaisano? Ang Gaisano yata parang inallowed na tanggalin yung isang portion ng kanilang bakod para lusutan yung tao. Para doon din pwede din ina-allow din sila doon na mag-park. Okay. And also at the same time, ang ROI naman nun sa Gaisano will be reborn again. Okay, yes. Diba? So, yun naman yun. Parang ganun ang pagkakaintindi ko. Yes, maganda rin kasi Lahat naman ay ginagawa naman ng, sa nakikita ko naman, ay kung ang ating night market nga nabuhay, sumikat pa, naging, Number one. awardee pa Awardee, ng whatever. So, why not? But that's my, okay. ordinance. Yes. Okay, so dito sa bagsakan, kasi siyempre lahat ng produkto ay isa lang ang pagbabagsakan. Ideally, di ba? Ideally. Pero sa nangyayari, hindi naman, kanya-kanya rin naman, So, how do you define this bagsakan na ito? I'm so sorry for that. Hindi ako well-versed doon sa temporary market. Nadadaan-daanan ko lang siya. Ang totoo, hindi pa rin ako talaga nakakapunta. And I wanted to invite you. Sana dalawa tayo, punta tayo doon. Yes. Punta tayo doon bago mangyari yung mga bunutan para makita din natin. Hindi ko talaga alam kung saan doon banda ang bagsakan. Pero definitely meron yan. Kasi hindi naman pwedeng mag-park doon ang mga truck. Or yung mga truck na kahit na mga elf, parang ang hirap. So, alam ko meron yan. Alam naman ng local government, at alam naman ng ng management ng palengke kung ano ang mga kailangan sa palengke. Sana hindi nila nalimutan yan. And I hope na sana maisakatuparan kasi sabi nga ni Mayor nung tinanong ko siya kung ano ang stand niya sa market, ang sabi niya wala akong stand. Ang stand ko ay yung batas. Okay. Susundin ko yung batas. So meaning meron yan. Hindi man siya kadikit na kadikit, for sure meron yan. Okay. So puntahan naman natin po yung isa sa agam-agam na mga taga-palengke na once na nandoon na sila for 1 year, 2 years na mag-stay sila ron, so yung assurance na paglipat nila, yung bagong palengke na erect na, ayos na, lilipat na lang sila. So, paano po natin may sisiguro sa kanila yun? Yeah, gaya nung presentation sa kanila nung during the many consultation, I can't remember how many times they've been called for the consultation. Kung nagkakaroon ng sectioning sa temporary market, for sure may sectioning din yan sa bagong palengke. So hindi sila mawawala. Hindi sila mawawala. Yung pagtatayuan daw kasi there's no such fund for that. Sabi ko nga, sabi ko nga ganito, sa ngayon, ang plano, 2 phase. Phase 1 and phase 2. So ngayon ang gagawin is phase 1. Which is, kung hindi ako nagkakamali, parang ang na-approve is 193 after the bidding, 193 million. Kapag inumpisahan na po yung palengke, that's the time we will again, or the government or the local government will again request congressman if the congressman is still willing or still have fund para maipaluwag para sa phase 2. Yun ay gagawin agad-agad. Once na nasimulan, yun agad ang lalakarin. Hindi na siya maghihintay na tapusin muna bago yun na kaagad. To ensure, so now is 2025 at pinag-uusapan na sa Congress yung 2026, siguro ba ipapasok yan for 2027 budget, which is madali na lang naman yon. And also, according to the history of DPWH, sana hindi na bago, na once na gumawa sila ng phase 1, they also have the parang na nila yun parang initiative na nila na sisimulan na rin nila yung pagpaplano para sa phase 2. Sa phase 2. Just in case naman na hindi, ito kausap ko rin kasi si Mayor, just in case na hindi makakuha ang local government, ang LGU ng pondo kay Kong sa Congress, hindi kay Kong, sa Congress. Sa Congress. Ay willing naman si Mayor na
loan, no? At malalaman yan siguro in the middle of before the middle of next year. Basta as early as we can, as they can, sorry, lagi ko nakakasama yung sarili ko, as they can, na kung halimbawa kunyari negative kay Kong, gagawin agad nila yung ano. Sabi ko nga, parang nagkaroon na yata ng evaluation ang mga bangko, kung ano, at parang alam na rin nila, yung proseso na lang, madali lang naman yung proseso. So, uutang ang local government unit ng San Jose sa bangko para sa phase 2. Kasi kaya marami na kumatigid eh. Kaya hindi siya matitigang. At alam ko naman sa suplado ni Mayor, sa ego ni Mayor, I don't think na pababayaan niya ni Mayor. Yes. Diba? Kasi sasampal din sa kanya yun pag pinabayaan niya. Pero pag diretso-diretso niya, I know na ayokong sabihin na yung legacy, but kasi pag ikaw ay isang matino na leader din, hindi mo talaga pababayaan ang isang proyekto ng nakatiwang-wang. Yes, okay. So puntahan natin ito ngayon, isa sa kinatatakutan nila na kapag pupunta doon, at marami rin nagsasabi na kung diyan kami bibili, sabi ng mga mamimili, kung diyan di kami pupunta at mamimili, ang layo niyan, masikip, at hindi hindi pa nakikita yung actual yung actual pag-occupant ng ating mga stallholders at sa mga stall owners. So ang sabi nila, pupunta na lang kami doon sa mga talipapa, no? Talipapa. Pero meron kayong ginawa dito na ordinance, base dito sa ordinance na ginawa niyo tungkol sa public market, barangay market, na lahat ng mga talipapa ay hindi ina-allowed dito sa Barangay Mabini, up to Pinamanahan Bridge yun, sa Barangay Kaminawit, Barangay Pag-asa, Barangay Magbay, up to PGO Satellite Office only, Barangay Bubog, up to AC Espiritu Compound, to Purkinchik, Barangay Bagong Sikat, Barangay San Roque, Barangay Labangan, Barangay Poblasyon. Kaya lang marami nakikita mga talipapa dyan. So, ano yung komento po ninyo dyan? Being a legislator during my time, I did what I supposed to do. Ginawa ko na lahat is the implementation. Implementation lang po yan. Ng Chief Executive? Ng Chief Executive. Okay. Implementation lang po yan. So, sabi ko nga, parang ibinuhos ko na yung buong puso ko, buong buhay ko, buong kaluluwa ko, no? Para sana maproteksyonan ang mga tao, magpatuloy ang development ng San Jose. At medyo disappoint nga ako dahil akala ko during the time na ako ay konsehal, maging city ang bayan ng San Jose. But I am still craving, no? Kahit wala na po ako sa posisyon, I'm still craving that San Jose will be a city sooner. Okay. You know? So, yan. Ginawa ko na lahat. I don't want to elaborate more. Alam mo naman, Mar, nakita mo naman lahat yan. No, lahat, pati transportation, inayos ko. Hindi ko inayos, but I have the law, I have the ordinance para maging maayos sila. Marami, napakarami. So, hindi ko na maisa-isa pa kung ano-ano yung mga nagawa ko na ordinance, but sabi ko nga, at the end of the day, implementation matters. Ayan, okay. So, message nyo po sa mga tagapalengke ngayon na naghihintay at nag-aabang sa iyong message, no? Nasa iyo po ang pagkakataon. Being a counselor, no? Kasi still, you're the counselor. Kasi binoto ka na doon sa puso nila. And ngayon naman, in your private life, wala ka pa rin sa private life. Nandito ka sa public life mo. Yeah. Hinahanap ka pa rin. So, thank you po. Yeah. So, first, ito yung message ko. Unang-una, maraming salamat kay Congressman Odi Tariela for, talagang hindi naman ganun kadali magpa-approve talaga
ng ganong kalaking halaga para sa bayan ng San Jose, especially sa palengke, ay talagang sobra din yung pasasalamat. Kasama ko ang LGU dyan, na sobra yung pasasalamat kasi hindi na nga inutang. Kung uutangin kasi yan, nasa almost 400 million at baka wala nang maipagawa ang local government. So, yun, sobra yung pagpasalamat ng buong San Jose kay Congressman Odie Tariela. Second, sa local government, alam ko marami naman din talaga tayong pinagdaanan. Iba-iba din ang ating perception, iba-iba yung takbo ng utak natin. But kung sa development, ako naman, Mar, alam naman yan ng taong bayan that hindi ako mapolitika Hindi ako yung tumatayo dahil kakampi kita. Kakampi kita o hindi kita kakampi, kapag mali ka, pag tama. Yun Yun lagi kong sinasabi. Pero sabi ko nga, again, ay ginagawa naman, nakikita ko naman na talagang pursigido naman at talagang dedicated ang local government na gawin talaga yung palengke, no? Na talagang gustong-gusto na nilang magawa kasi talagang sobrang hirap na. Hindi lang naman mga vendors ang kailangan natin protektahan dito Mayroon pa rin tayong may responsibility din tayo sa mga tricycle, doon sa mga mamimili, no? Kaya parang overdue na din, no? Matagal na to na gustong gawin ng palengke. So sa aking mga kababayan diyan sa palengke, lalo-lalo na po sa ating mga vendors, kung ang temporary market naman po ay nakita naman po natin na pinagpupursigihan, pinagkakagastusan at binibigyan ng time and effort ng local government, kung nandoon na po ang mga pangunahin, okay? Pangunahin ninyong pangangailangan bilang parang palengke, ay wag na po tayo mag-resist. Lumipat po tayo, ng tahimik tayo. At alam ko, hindi man sabihin ni Mayor Ladaga na kung ano pa yung mga gusto niyang gawin, paano niya ipopromote yung temporary market. Alam ko, sa puso ni Mayor, marami ang plano para dyan, no? At yung sa mga mamimili naman, is the same thing. Wala naman pong nakatira talaga dun sa paligid ng palengke, kundi yung Barangay 4, no? Ganon din yun. Pupunta ka pa rin sa, di ba, magta-tricycle ka pa rin, papunta sa palengke, galing ka ng San Roque, kunyari, punta ka sa palengke, sasakay ka pa, salit na papunta palengke, di papunta ka na ng Labangan, di ba? Wala naman pong masyadong magiging diferensya ng pamasahe dahil meron po tayong ano tawag doon? Taripa para sa tricycle, no? Na kung ilang kilometro ang ano, pero yan lang, parang hindi naman ganun layo, no? So, yon. At siguro kung magkakaroon na ng parking doon ng mga tricycle sa bagong temporary market. So, yun po yun. Kasi mahirap naman na isang sektor lang ng lipunan ang ating iniisip. Kailangan maisip din natin yung general public, no? Kung paano natin sila masiserve. Parang yung sa isang putok, tatlo yung masiserve natin ang ano, di ba? So, yun naman yun. So, sana po, basta po, kumpleto or lahat po ng pangangailangan na nakasaad sa batas na sa Ordinance 983 na sinasabi po na dapat kung ano ang dapat na meron sa temporary market. Kung meron po, sumunod po tayo ng tahimik. Kung hindi po nakalagay, hindi sinunod ang anuman sa provision na nakalagay doon sa Ordinance 983 na ang pagkakasabi po sa akin ni Mayor, wala siyang, tinatanong ko siya kung anong update niya, wala siyang gagawin kundi ang sundin ang batas. Kung hindi masusunod ang batas, ngayon sasabihin ko na mangunguna ako sa rally nyo. Diba? Ako na yung magsasalita. Ay, laki-laki ng boses ko eh. Diba? So, yun lang yun. Suportahan po natin yung development ng bayan ng San Jose. Para po yan sa ating lahat. At para sa mamimili, tricycle drivers, sana magkaroon na ng proper na talagang pilahan ng tricycle driver. Ang dami din po naman kasi, sabi nga nila, hindi ko alam, Mar, no, kung tama ba yung pagkakadinig ko na ang bilang ng vendors ay nasa 700 plus, more or less, no?
Tapos, ang tricycle natin, ang prangkisa, alam mo, mahigit 5,000. Napakadami po ng tricycle, di ba? Napakadami ng mga tolda na nakapalibot. So, yun lang yun. Sana po, sumunod po tayo. Sumunod po tayo ng maayos, lumipat po tayo. Alam ko, hindi kasi masyadong palasalita si Mayor, pero alam ko meron siyang kung paano niya ipopromote, gaya ng night market, ang temporary market. I think he knows what to do. Kaya lang hindi kasi siya masalita. Parang gusto niya lagi, tahimik lang na gawa-gawa. So, yun, ganun ko siya nakita at nakilala. Muli po, manatiling nakasubaybay at tumutok para po sa mahalagang impormasyon at komprehensibong mga balita dito po sa ating Marraro at Your Service FB page at sa ating pong YouTube channel, RMN Radyoman Marcelo Raro. Muli, maraming salamat po.